to our State of the School Address and implementation of DepEd's program, Catch Up, followed by an opening prayer from Mrs. Yolanda C. Lasangre Cruz. Ni Jesus, ito ang dating sama-samang dalangin. Amen. Any remarks? Let us welcome our master teacher too, Mrs. Mercedita L. Quintos. Magandang hapon po sa inyong lahat. So unang-una po ang aming punong guro, Mama Ricar Apuan, at sa aming co-teacher na si Miss Joanne ng aming Peace Corps volunteer,
sa aming presidente ngayon ng ating SPTA, si Sir Gerald, at saka sa mga kasamahan niyang officer. It will carry out by Ma'am Maricar Apuang, first time ngayong taong ito, kasama to showcase the school accomplishments. Ganun din, ipapakita the direction, no? Sa future, ano pa ang mangyayari, at mamaya lang po ay magpapakita ng kanilang accomplishment sa isang taon ba yon na ating ginawa, ngayon pa lang, no? Okay, mula sa kinder at hanggang grade 6, FED10 kasama po. Kasama ang kanilang magagaling na presenter mamaya, kaya po sana kami po ay excited. Kinararangal po namin ipakita kung ano na po ang nangyayari sa ating paaralang Bay Central, no? Kaya po, wini-welcome po kayong lahat, at pakinggan niyo rin po ang kauna-unahang implementasyon ng aming catch-up Fridays na i-explain po naman ang aming guidance coordinator. Walang iba kundi si Ma'am Debra Teran. Kasi nag-start na po kami ngayong araw na ito. Commence her State of the School Address, or also known as Principal's Report. The floor is now yours, our beloved Principal 2, Mrs. Maricar A. Apuang. Let's give her a round of applause. Lahat, lalo't higit sa ating mga master teachers. Unang-una si Ma'am Ditito, si Ma'am Wela, Ma'am Yoni, tsaka si Ma'am Yoni, at syempre sa ating bisita, pero kapamilya, ang ating Peace Corps volunteer, si Ma'am Joanne and Jen. Okay, and then ang ating pong SPTA President, walang iba kundi ang ating konsihal ng barangay, si Konsihal Gerald Aguilar. Okay, at syempre ang ating former SPTA, nire-recognize din natin. Salamat po Ma'am Helen at sa inyong mga kasama. Ganun din ang ating mga kasamahang guro, ganun din lahat ng ating minamahal na mga magulang na nagbigay ng oras para sa araw na to. Maraming salamat at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito sa sikat na African proverb, sabi dito, it takes a village to raise a child. Anong ibig sabihin? Kasama ang isang buong komunidad para makabuo tayo ng isang mahusay na bata. Para tayo makadevelop ng isang mabuting bata, hindi kaya ng isang tao, dalawang tao, kundi ng isang buong komunidad. Kung kaya, maraming salamat, nagbigay po kayo ng panahon, ibig sabihin, nariyan kayo para suportahan ang ating mga mag-aaral. Po ba yung ating vision and mission ng DepEd? Sa buong Pilipinas, isa po ang vision at mission ng DepEd. Ano po ba yung ating vision? Sabi dito, we dream of Filipinos who passionately love their country and whose competencies and values enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. O, anong ibig sabihin? Ano po ba yung ating pinapangarap sa ating mga mag-aaral? Kaisa ang ating paaralan para makabuo tayo ng mga kabataan na magiging mamamayan ng ating bansang Pilipinas na may buong pagmamahal sa bayan, na ang buong kakayahan nila at ang kanilang values ay maibigay nila ang kanilang buong kakayahan para makabuo ng ating nasyon o ng ating Pilipinas. Yun yung vision ng ating DepEd. So, tayo po sa ating paaralan, tayo ay learner-centered. Pag sinabi natin learner-centered, ano po yung ating inuuna? Sabi nga sa DepEd Laguna, ang bata ang laging una. Ang ating laging inuuna na kapakanan ay ang mga bata. So, yan po ang ating vision, pinapangarap ng ating paaralan. Ang ating mission, narito po, babasahin ko, to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where
Students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively shared responsibility for developing lifelong learners. Makikita nyo, highlight ko po dyan yung family, community, and other stakeholders. Ano po bang ibig sabihin? Na kayo ay maging actively shared responsibility para sa pag-develop ng ating mga bata. Hinihikayat namin kayo, ang bawat isa, ang lahat ng pamilya, lahat ng community at mga stakeholders na maging kasama katuwang namin sa pag-develop ng ating mga mag-aaral. Kaya buong puso po kaming nagpapasalamat sa pag-attend ninyo sa araw na ito kasi ibig sabihin, kaisa namin kayo sa paghubog ng mga batang sentralyan. Ngayon, saan po ba umiinog ang vision at mission ng ating departamento? Ayan po, ay walang iba. Gusto natin makabuo, makahulma tayo ng mga mag-aaral na makadiyos, makatao, makalikasan at makabansa. So ngayon, nais ko na po sa inyong i-share ang enrollment ng ating paaralan. Ano po ba ang ating enrollment? Sa kabuuan, meron tayo, ito yung latest, yung updated, pero ito yung noong December ko pa kasi ginawa. So, ito yung enrollment natin noong December. Na bago na yan, naging 1,800 plus na po tayo. So, let's start with the kindergarten. Meron po tayong total na 239 learners, grade 1, 241, grade 2, 226, grade 3, 262, grade 4, 241, at grade 5, 266, grade 6, 276, SNED, 67, at ang ALS po ay meron tayong 91. So, in total po ay meron tayong 1,790. Yan po yung mga naka-record pa lamang po sa NIS. Iba pa po yung talagang actual enrollment na hindi pa po naka-register sa NIS dahil meron pa mga dokumento na hindi naaayos. So, thank you, ma'am. Then, ano po yung ating teacher-pupil ratio? Sa kinder, nasunod naman natin yung nire-require ng ating DepEd na teacher-learner ratio. Meron tayong 1:25. Kada isang teacher, meron tayong 25 na learners sa grade 1, sa kinder. Sa primary, grade 1 to grade 3, 1:35. At intermediate, grade 4 to grade 5, at grade 6 pala po, ay 1:45. Nakakasunod po tayo sa required number of learners per section. Ngayon, yung test result po ng ating mga bata, minomonitor po natin ang test result ng ating mga bata. Nag-umpisa tayo sa diagnostic test. Bagong pasok ng ating mga bata, mga anak po ninyo, ay binibigyan po sila ng exam para malaman natin kung ano po yung kanilang kumbaga, prior knowledge sa kanilang bagong stage na o grade level na papasukin. Ang kaalaman po nila sa Filipino, 22.77 mean percentage score. Sa English, 44.11, Math, 46.33, Science, 39.91, sa Araling Panlipunan, 38.37, sa EPP, 29.40, ESP, 59.02, MAPE, 43.06, sa mother tongue based po ay 40.46. Ang average score po nila ay 40.38. Huwag kayong mag-alala kung bababa kasi diagnostic test po yan. Yung mga wala pa po silang alam nung first week na pagpasok nila sa kanilang school. Then nung after ng first grading o first quarter exam, ito na po yung lumabas na sa kanilang exam. Ano po? So, makikita natin na nag-increase sila sa Pilipino from 22.77 naging 76.36, English 74.29,
Math 70.48, Science 73.18, AP 79.12, EPP 77.37, ESP 80.58, Math 69.25, MTB or Mother Tongue Base 80.83. Total of average score of 75.70. Mapapansin natin, mahusay ang ating mga guro at nag-increase lahat ang kanila performance. Okay? Ma'am, susunod natin. Okay. Number of non-readers. Yan. Para po sa mga non-readers natin na eskwela. Nakakalungkot man, meron tayong nabilang na mga bata na hindi pa nakakabasa. So sa grade 1, meron tayong out of 241, 149 non-readers. At ito naman ay hindi nakakabahala sa grade 1 kasi first quarter talagang hindi pa po sila marunong bumasa. At yan pala po yung time na tinuturuan ng teacher na bumasa ang inyong mga anak. So 62% sa kanila ng grade 1 ay hindi pa nakakabasa. Sa grade 2 may 15% na hindi pa nakakabasa. Sa grade 3 may 9% na lang. Pero dapat yung 9% na yon, yung 24 na bata na yon, pagdating ng 4th quarter, lahat sila ay nakakabasa na po dapat. At sa grade 4, 0 non-reader. Sa grade 5, may 2% na lang. May 4 na bata kaming hindi pa nakakabasa at yun naman ay nag-a-attend ng reading class. At sa grade 6 ay 0 non-reader na po tayo. So, panatag ang aking loob, nag-graduate itong mga bata na to na wala tayong hindi nakakabasa. Next po, non-numerates, hindi pa marunong magtuos, mag-compute. So, hindi nakakabahala sa grade 1 kasi normal yan. First quarter, may 76% pa po tayo na hindi pa marunong mag-compute, non-numerates. Okay? Sa grade 2, may 20%. Sa grade 3, may 9%. Grade 4, 13%. Grade 5, 1%. Meron tayong average na 19% sa lahat ng kabuuan ng ating mga bata sa buong sentral. At meron naman po tayo mag-alala dahil meron tayong mga program para sa reading and literacy and numeracy. Kaya yan po yung ating pagsusumikapan na magawa. Okay? At dahil sa pagsusumikap ng ating mga teachers, ay lalo-lalo na po nung bagong pasok pa lamang ang school year, nagkaroon tayo, kung naaalala nyo po, nagkaroon tayo ng National Learning Camp. Yung mga bata na habang bakasyon, pumapasok. Naaalala nyo po yun, nakaisang anak nyo na nag-a-attend ng class ng bakasyon. At congratulations po sa mga teachers ng Central dahil nagkaroon po ng award ang ating mga teacher na Best National Learning Camp Implementer second day sa buong Laguna. Because di ba po nakaka-proud yan na mga anak nyo ay dito nag-aaral sa Central. So, di ba? Kalaktakan natin ang mga guro. Yan po. O next, ito pa isang pagmamalaki natin. Second place po tayo sa nitong nakaraan division level, radio, script writing, and broadcasting in English. Palakpakan po natin ang ating mga assistant at ang ating mga grade 6 teacher, si Ma'am Erlene at si Ma'am Irene. At saka meron din po si Ma'am Erlene, grade 6 pa rin, na nagwagi na international cultural booth presentation sa Aralin Panipunan. Pero hindi lamang hindi lang tayo nananalo sa division level, hindi lamang national, international po ang level na ng ating paaralan. Okay? At yan, yung nagkaroon po ng competition ang LARC. Isa pa rin po tayo sa 10th placer. At ganun din po sa Values TikTok Challenge. Ito po national level to. Isa tayo sa 10 sa buong Pilipinas na napili sa Values Education. Okay? At nung nakaraang Fiesta Bayenya, nanalo po, Grand Champion po tayo sa Terrarium Competition. Congratulations po sa ating mga eskwela. Next po, ayan. Hindi ko na kayang isa-isahin ang mga napanalunan ng ating mga eskwela. Marami tayong awards and recognition na tanggap sa district level pagdating sa campus journalism.
Yan po. Lahat po yan sa Filipino. Yung kanina sa English, ito ay sa Filipino. Yan. Nais ko naman pong i-present sa inyo ang ating mga school programs and project. Ang bawat bata mahalaga. Ibig sabihin po ng bawat bata mahalaga. Isa po yan sa program na project ng ating eskwelahan. Dapat lahat ng bata mapataas natin ang transition rate. Ibig sabihin lahat ng grade 1 lilipat sa grade 2 100%. Lahat ng grade 2 lilipat sa grade 3 100%. Walang maiiwan. Pero yun yung target natin. Pero hindi ibig sabihin ay kung hindi nakakabasa dahil ang target namin ay mataas ang transition rate, ay papayagan na namin umakyat ang bata na hindi nakakabasa. Iba na po tayo ngayon. Pag ang bata hindi nakakabasa, remain siya sa kanyang grade level. Ayaw na po natin na si bata hindi nakakabasa, dadating ng grade 4, grade 5, grade 6, hindi nakakabasa, wala po siyang matututuhan. Kasi para siyang nasa classroom na ang mga bawat letra, ang tingin niya ay mga Chinese character. Yung mga alphabet ng mga Chinese, ganun ang magiging tingin niya. So, walang kwenta na siya ay mapagawaangat sa grade 4, grade 5 nang hindi nakakabasa. Kaya sisikapin po natin na ang grade 1 pa lang, nakakabasa na ang bata. Next, meron po tayong reading program, project pair, phonics activities in improving reading. At sa numeracy naman po ay numeracy inventory tool for language learners. Ayan po yung pambuong Laguna. Ginagamit po yung tool na yan para makuha natin ang level ng numeracy ng ating mga bata. Ayan po, ang mga stakeholders na kasama natin sa pagpapaunlad ng reading level ng ating mga bata, ang Gokong Way Foundation, Gokong Way Brother Foundation, One Kapatid Reading and Numeracy Program. Isa po si Ma'am Deb, sa teacher. Tumayo nga po ang ating mga teacher ng One Reading Program. Ayan. Sila po ang nagsusumikap, mapabasa ang ating mga bata. Palakpakan naman natin kasi bukod po sa kanilang regular teaching load, bukod po sa kanilang regular teaching load, may extra time po silang ibinibigay sa ating mga bata na pagtuturo ng remedial teachings para sa reading. At meron din po tayong Saturday reading program by Bread of Life Laguna. Tuwing Saturday, nagpapa-feeding po sila, may reading program, at the same time, nagpapabasa po sila. Yan. So, napakarami nating program para sa pagpapabasa. And then, ito po, sa ating school activities na nangyari sa ating paaralan, yung National Learning Camp. Binisita po tayo ng mga taga-regional office at kung bakit tayo na-awardan kasi napatunayan kung gaano kahusay ang ating mga teacher sa pagtuturo pagdating sa pagpapabasa. Nagkaroon din po tayo ng SPTA election at ating nga pong president ngayon ay si President Councilor Gerald Aguilar at ang iba pa po niyang mga kasama. Okay, nagkaroon sila ng proposal na raffle for a cause. Kaya please, ako po'y nakikususap hanggang sa ngayon na suportahan natin yung pagbili at pagbebenta po ng raffle ticket. Nakakatulong po yan sa ating pagpapaunlad ng ating paaralan. Ayan. Teachers Day celebration, nakiisa po ang ating SPTA sa pag-recognize ng effort ng ating mga guro. Ganun din ang ating mga SELJ student at ESO students ay nagbigay ng awitin para sa mga guro. At nagkakaroon po tayo ng every quarter ng earthquake drill. Yan yung mga bata. Okay, National Reading Month, nagkaroon din po tayo. Ayan ay pinangumunuan ni Ma'am Deb. At nagkaroon tayo ng Children's Month celebration. Meron din po tayong feeding program sa paaralan. At yung iba pong ating mga eskwela, from grade 4 to 6, ay nag-attend ng Girl Scout of the Philippines sa Los Baños. Okay? Meron din tayong MTAP program. Baka ang inyong mga anak ay isa sa nag-attend nito. Yan. Lagi po niyong pasasalihan sa mga ganyang programa sa MTAP kasi maraming matututuhan ng inyong anak pagdating sa numeracy.
And then, napakasayang intrams natin. At pinagmamalaki ko po sa inyo, monthly, ang ating mga teacher ay hindi tumitigil ng pag-aaral para malaman pa nila, magkaroon pa ang bawat isa ng idea kung ano pa ang mga magagandang teaching strategies, techniques para mas lalo mapagaling ang ating mga eskwela. Okay, nagkaroon din po tayo ng mental health awareness. Sa leadership po yan ni Ma'am Christine Clemente. Palakpakan po natin si Ma'am Christine. Ayan. Gusto ko ngayon pong i-present ano naman po ang kalalagayan ng physical facilities ng ating ng ating eskwelahan. Okay tayo pagdating sa curricula, sa mga academics, nag-boom tayo. Ngayon, gusto ko, maganda na ang ating paaralan, pero ano pa po ba? Siyempre, hindi naman masasabi natin perfect ang isang paaralan. Meron at meron pa rin yang mga kailangang i-improve. Lagi naman, there's always room for improvement. Meron pa tayo laging dapat i-improve. So, ang ating gulayan sa paaralan ay noon pa po na tayo nagkaroon ng meeting tungkol sa gulayan sa paaralan. At kahapon nga, tinakal ko na uli sa mga teachers na sige po, any time of the day, magpapasok na po tayo ng parents, pero limitahan lamang para mapaganda na ang ating gulayan sa paaralan. Kasi January na po ngayon. Kasi nag-meeting pa po tayo October yata or November. Nasa January na po tayo. Dapat, wala pa po ako progress na nakikita pagdating sa gulayan sa paaralan. Medyo dito natin kailangan ng inyong suporta sa ating gulayan sa paaralan. Okay, ayan. Meron tayong mga facilities na kailangan improve. Ayan. Ito po ay sa grade 2. May mga kisame na dapat iayos. Ayan, mga pintuan ng CR. Ayan. So, bakit ko sinabi yun? Kasi, kakailanganin po namin ang inyong tulong. Pag po tayo ay nagkakaroon po halimbawa ng project, halimbawa kagaya nung sa ating tawag dito sa raffle tickets, project ng PTA, supportahan po natin kasi marami pa po tayong kailangan i-improve sa ating paaralan. At nagpapasalamat tayo doon sa mga nakaraan na PTA kasi malaki na ang naitulong nila. Ngayon, taon-taon, hindi mauubos talaga ang proyekto kasi ibinagawa natin. Lahat naman yan nasisira. Kaya hindi forever ang mga facilities, pag itinayo natin, maganda ngayon, after 3 years, 5 years, masisira din yan kaya hindi nauubos ang i-improve sa paaralan. Kaya nandito po ang inyong lingkod ay, kumbaga kanina, dun sa mission natin, kailangan natin ang suporta ng family, ng community, at lahat ng stakeholders. Ano po? So ngayon, tatapusin ko po ang aking pagkukwento na sa inyo kasi total naman ngayon patuloy pa rin ang reading month kayo binasahan ko. So, coming together is the beginning. Ngayon pagpunta nyo, umpisa na to. Keeping together is progress and working together is a success. Kung tayo ay patuloy na magsasama-sama, walang ibubunga yan kundi ang success. So, ang hapon na ito ay tanggapin nyo ang aking buong pusong pasasalamat sa inyong pakikinig. Muli, magandang hapon po sa ating lahat.
Education today is changing from modular and online distance learning to the new normal setup of face-to-face classes, marked by the integration of technology in education and the emphasis on the holistic development of every pupil to enhance their full potential. Today, the Grade 1 teachers will be presenting to you our accomplishments for the first quarter. Our team is committed to providing Grade 1 learners with the quality education that is adaptive to the changing times that they deserve, with the support of our principal and parents. Grade 1 pupils are composed of 239 pupils, 113 male and 126 female. To provide learners with a meaningful and engaging environment, teachers utilized diverse learning opportunities to strengthen their skills and social interactions. Pupils were also provided with the necessary materials and interventions to ensure the learning improvement of every pupil. Remedial classes were also conducted to assist those learners who were having difficulties coping with the lessons. Teachers give positive feedback and recognize pupils' achievements to motivate and improve their learning. To equip teachers with the necessary skills and knowledge, teachers attended seminars and workshops. The parent-teacher relationship plays a crucial role in a child's education. Teachers established open communication and strong relationships to foster a supportive learning environment for the learners. Teachers provide parents with insights about their children's academic performance and progress inside the classroom.
Through collaboration, we create a positive environment for a child's success. An African proverb stated, "It takes a village to raise a child." Thank you for listening from Team Wonderful.
Fridays. Naisip nyo ba kung bakit meron tayong ganito? Or basta na lang susunod tayo kasi bigay ng DepEd. Okay, so alamin natin kung paano ba nagsimula ito. Sino ba ang nakaisip ng Catch Up Fridays? Okay. So dito tayo magsisimula. On December 7, 2023, lumabas ang balitang ito. PISA result indicates Philippine education system is 5 to 6 years behind. So ganito kababa ang resulta dito sa PISA. And then, out of that international assessment, the Philippines ranked 77th out of 81 countries globally. Diba sobrang baba? Can you imagine how many more? Actually, top 5, 77, 8, 9, 80, 81. Top 5 tayo, pero sa dulo na. Okay. So, ano ba itong PISA? Ba't kailangan may PISA? Huwag na lang sundin ang PISA para walang Catch Up Fridays. Okay. So, PISA is a program for international student assessment. So, it's an international assessment that measures 15-year-old students on 3 subjects, reading, math, and science. And dito tayo lahat mababa. So, dun sa mga nag-exam for PISA representing the Philippines, ay dun tayo nag-rank ng 77. So, PISA is conducted every 3 years. Okay? So, the next exam, 22 yung last, so 20,025. So, we hope na mag-i-improve yung ranking ng Philippines after the 2022 result with this Catch Up Fridays. And then after the 2025 data collection, PISA will change to a 4-year data collection cycle. So every 4 years na siya. Ang mahirap kasi dito, the PISA result before the 2022 result, hindi kasi natin alam kung saan sila kukuha ng random students. Kung dun ba sila kukuha sa mga remote areas o dito ba sila kukuha sa metro. So kung sa metro, edi mas maalam sila compared dun sa mga remote areas. Pero kung dun sila who are very or far-flung schools na mahirap sa technology ganon, kasi yung there was one PISA assessment result pala, kaya mababa. Kasi ito palang PISA ay computer-generated, online siya na exam. At yung napili for Philippines is a remote school na hindi sila kabisado sa computer. So, automatic, mababa. So, dito, kailangan natin bawiin yung mababang result for PISA to catch up with the learner. So, dito, nakita natin na kailangan talagang may i-improve. So, dahil dito, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. directed the Department of Education to work hard on improving the country's performance based on PISA. Okay? So dito, dahil syempre may challenge na from the President of the Philippines, kaya lumabas agad si DepEd Memorandum Number 1, Series 2024, dated January 10. So makikita nyo, yung isang araw lang, lumabas yung memo. Kahapon lang tayo na-inform, tapos kinabukasan agad i-implement, ano? Okay, so implementation of Catch Up Fridays. Ano ba ito? So this memorandum was issued by the DepEd Undersecretary for Curriculum and Teaching, Gina Gonong, highlighting the implementation of Catch Up Friday. So what is this all about? So Catch Up Friday is a learning mechanism or a process which intends to strengthen the foundational, social, and other relevant skills necessary to actualize the intent of the basic education program. Kasi yung exam, binigay sa 15 years old. So kung mababa sila sa reading, math, and science, most likely, mababa ang kanilang foundation skills, hindi siya masyadong matibay. Saan ba natin pinagtitibay ang foundation skills? Uunahin natin sa mababa. So magsisimula yan sa primary, intermediate, bago mag-secondary. So kung hindi mo maganda ang magiging pundasyon ng bata from primary and intermediate, wala talaga, mahihirapan talaga siya. Imagine niyo, may mga after pandemic, dumating ng grade 6, hindi marunong bumasa. Mag-grade 7 sila kasi may mga kausap din kami mga high school. Grade 7 na, from different schools. May mga hindi pa bumasa. So yung teacher, hindi nila alam kung paano at saan magsisimula. So
So yung pinaka-foundation talaga. Same with values. Ang values ba, dediretso ba yan sa school? Hindi. Magsisimula po yan, foundation po niya ay sa bahay. So kung sa bahay walang values, mahirapan mo kaming diretso ituro sa bata na ganito ang paggalang. Kasi normal na sa kanila na makakarinig ng mga mura sa bahay pa lang. So, it's very important na yung pinaka-foundation, yun ang pagtitibayin natin. Okay, so with this, all Fridays throughout the current school year are now designated as a catch-up with the goal of particularly improving the reading skills of learners. So starting January 12, 2024, ngayon po yun, we are implementing Catch-Up Fridays to learners in all public elementary and secondary schools and community learning centers nationwide in a bid to enhance the academic performance of students in the K-12 basic education program, considering their low proficiency levels in reading based on national and international large-scale assessments. Okay? So dito po, for this month, meron pa po tayong natitirang 3 Friday. Etong 3 Friday na ito, we are going to discover the magic of reading through Drop Everything and Read. So this is for January 12, 19, and 26. Okay? So dear ang ating focus. So sabi nga ni Mama Ricar, dear time in a fun way. So nagbabasa ang bata, pero at the same time, naglalaro, nagre-reflect sila, nag-group activities. Okay? So the time allotment for each learning area on a Friday shall be used to enhance learners' knowledge and skills in an appreciation of reading, values, health, and peace education. So para po sa ating mga magulang na nandito po ngayon, huwag po kayong magtataka kung ang schedule po simula Lunes hanggang Huwebes ay hindi po siya masusunod ng Friday. Kasi iba na po ang susundin natin. Ito na tinatawag na Catch-Up Friday, focusing on reading interventions and reading enhancements. Okay. So for this day, teachers shall employ an integrative approach to teaching. When we say integrative, it integrates from one subject to another. For example, health i-integrate sa science. Magbabasa sila about fostering health-related issues at the same time, nadidiscuss na kung paano aalagaan ang sarili. And then another one, peace education and TLE. Example, exploring how technology can be used for conflict resolution, communication, and community building. For ang pinaka-example na binigay ko kanina sa mga bata is cellphone, because technology is under TLE. So ipapasok natin si peace education sa TLE. Paano? Cellphone. What's the primary purpose of a cellphone? Para saan po ang cellphone? Communication. Pero for communication siya, maraming nangyayari through cellphone. May mga mag-asawa na nag-aaway dahil sa cellphone, may mga friendships na nasisira dahil sa cellphone, may mga relationships, parent, teacher, merong mga among friends na nasisira dahil affected sila sa post, hindi tungkol sa kanila pero sila yung affected. So we can, with this one, we can integrate peace education through TLE na dapat pala ganito, with the use of technology, ganito pala ang tamang paggamit. Okay? So we integrate subjects in our reading activities. Alright, so since its main objective is to reinforce learning, ito po ay hindi graded, pero hindi po ibig sabihin, ay huwag ka na pumasok, wala palang grade pag Friday. No? So sinasabi namin sa inyo, kasi malalaman nyo naman talaga, baka marinig nyo, ay walang 4 na araw na lang ang pasok. Hindi po. Kasi ang 5 araw na po, kaya ka po catch up, meron tayong hinahabol para sa learning activity, para sa learning skills ng mga bata. Ito naman po ay para hindi sa teacher, para po ito sa mga anak ninyo. So huwag niyo pong hadlangan ang mga bata na pumasok every Friday. Okay, so ito po yung mga expected outputs na kanilang gagawin sa mga for every Friday. So magkakaroon po sila ng Learner's Reflection Journal. Kasi kung makikita po ninyo sa mga activities po ng bata from Monday to Friday, bihira lang po ang activity na kung saan nabibigyan po sila ng time na mag-reflect. So pag tinatanong namin sila, hindi nila parang literal ang pag-intindi nila sa tanong kasi they cannot go deeper to the question kasi hindi na e-enhance yung kanilang kung paano mag-reflect. Then they will do compiling of reading experiences, learnings and appreciation of values, health, and peace education. So mas
mapapaganda pa, mas ma-improve ang values ng iba't ibang bata. Because ang ating mga bata ngayon, dahil sila ay nasa digital era, so lahat na lang gusto nila, laging cellphone, pati yung mga paggalang nila nawawala na, makasalubong ng teacher para na lang silang walang nakikita, so mga ganon. Tapos kung napapansin nyo din sa bahay, yung mga bata, kailangan nyo pang grade 6, sasabihan nyo pa, oh, mangungupo ka kung magsasabi ka ng ano sa mga mas nakakatanda. Kasi kailangan yun. So through this activity, magtutulungan po ulit ang parents and teachers kung paano po ma-improve ang values ng ating mga bata. So ito po ang sample schedule for grade 1. So kung makikita nyo po sa first column, ito po yung original time schedule for Monday to Thursday by subject. So pagdating po ng Friday, catch-up Fridays, wala na po ito. So meron na po tayong mga activities. Let's say first half of Fridays ay magbabasa ang mga bata. And then second half of Fridays, focus tayo with different activities which will have focus on values education, health education, peace education, and homeroom guidance program. So we also have suggested activities for this program. Ayan. So ito po, for example, meron din po tayong mga temang sinusunod. For example, for peace and values education, bawat quarter ay meron na nakalagay dito. For example, grade 1, quarter 1, ang focus nila ay self-confidence. Quarter 2, ang focus nila ay helpfulness. And then quarter 3, respect. Quarter 4, good citizenship. Okay. Ayan. So we also have a lot of suggested reading activities here. Because this Catch-up Friday focuses on 2 things. Wait lang, balikan ko lang. Malapit na po tayong matapos. Huwag kayong mag-alala. Okay. So, reading intervention and reading enhancement. So, in this memorandum, pwedeng maghanap ng ideas ang ating mga teachers. Meron po ditong suggested time allotment, suggested activities for reading. So, as you can see here, merong pre-reading, 30 minutes during reading, 120 minutes, which is far from impossible. 120 minutes magbabasa ang bata. Bigyan mo nga ng babasahin ng 5 minuto. Wala, hindi na nila kaya. So, kailangan natin i-work out yon. Okay. We also have suggested routine for reading enhancement. Ayan. So, merong mga components, merong objectives and activities. So, dito po, for our parents, ito po yung basihan na tinitingnan ng ating mga teachers, kami pong mga teachers. And then we have different activities na pwedeng gagawin, drop everything and read, teacher read aloud, book talk, choral reading, partner reading, readathon, and for parents also who love to help out with reading, pwede din kayong ma-invite bilang storyteller sa klase. Kung gusto nyong magbigay ng mga reading activities, open din po yun, makikipag-coordinate lang din po kayo sa mga advisor. So yan po ang ating this is what Catch-up Fridays is all about. Meron po mga katanungan ng ating mga magulang? Wala po. So, dahil naging successful po ang unang araw natin, and meron po tayong susunod next week, Friday pa din. So, Monday to Thursday, regular schedule, Friday, Catch-up Fridays. So, uulitin ko po sa ating mga magulang, sana po hindi po mawawala ang inyong mga anak sa ating Catch-up Fridays. Okay? So, dito po nagtatapos ang ating explanation on the implementation. Thank you with love from DepEd Family. Kanina po may dialogue kami ng ating punong barangay. Ibabalita ko lang po kasi karamihan po ng ating mga estudyante ay tiga-barangay Dila. So ibabalita ko lang po yung napakagandang balita mula po sa ating barangay na ang Dr. Nicolas M. Galvez Memorial Integrated National High School po ay magkakaroon na po ng Barangay Dila Extension na ilalagay po sa evacuation center ng ating barangay. Yun po ay inaproba na ng ating punong bayan, Mayor Joe Padrid, at ang ating engineer, sama ang pamunuan ng Galvez. So, magiging mas malapit na po ang high school o hanggang K-12 dito sa ating barangay. Yun lamang po, at muli po ang aking pagbati sa ating punong guro at sa lahat ng mga guro sa accomplishment at
sa isang successful State of the School Address. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa mga magulang po natin, kay ma'am, sa punong guro natin, sa mga teaching and non-teaching personnel, sa mga mag-aaral. So magandang araw po sa ating lahat. Ang panuno po ng kaguruan ng Base Central ay lubos na nagtitiwala at sumusuporta sa magandang layunin at programa para sa patuloy na kaingabubuti ng kalagayan ng ating mga mag-aaral. Sisikapin din po ng ating mga guro na ang mga batang sentralyan ng BAE ay patuloy na magkakaroon ng matatag na kalidad ng edukasyon at kikilalanin pa sa mga iba-ibang kompetisyon. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo na. Ilagay po natin ang sarili natin sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo sa amin ngayon, na kaming lahat ay sama-samang nagkakaisa sa isang adhikain ng paralang Base Central. Bigyan niyo po kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain na naaayon sa iyong kagustuhan o kalooban. Gabayan mo po ang aming paaralan sa mga susunod na araw. Di po magiging madali para sa amin ang mga susunod na araw kung wala po kayo sa aming tabi, Panginoon. Tulungan mo at gabayan ang bawat isa upang magawa namin ang mga bagay na magpapaunlad sa paaralang sentral, kasama at kaagapay ang SPTA at sa lahat ng mga magulang na naririto po ngayon. Ikaw ang aming lakas, tanging sa iyo kami umaasa, Panginoon. Pagbuklodin niyo po kami sa ikaayos ng aming paaralan, sentral ng BAE. Panginoon, maraming salamat dahil natapos na ang programang ito ng maayos at wasto. Naway magamit ng lahat ang mga pagpapalang ibinigay niyo sa bawat isa na narito ngayon. Panginoon, hinihiling namin ang inyong gabay at kalooban sa aming paaralan. Pagdubayan ninyo kami sa aming gawain at gawin nawa namin ang inyong kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you for spending your time with us to witness this momentous event. I am Mary Geraldine Joy Bihilaga. Ma'am Beng Haraplasan. Thank you and have a wonderful weekend.